Ate? Buti bukas. Ate? Sino yan? Ate? Uy, Tsa! Ba't bigla-bigla naman kayo pumupunta dito? Bigla-bigla din kayo napasok. Parang bahay nyo naman to eh. Ate, wala na kasi kaming ibang matutuluyan. Pinalayas ako ng asawa ko eh. Naawa na ako sa anak ko eh. Kaya, pwede ba dito muna kami, pansamantala? Nakakaawa kasi si Joseph eh. May choice pa ba ako? Nandito na kayo. Ha? Na parang obligasyon ko pa kayong patirahin dito. Eh, Tsa, tandaan mo to ha. Hindi to bayang punan. Para dire-diretso kayo pumasok dito. Pag gusto nyo tumira, titira kayo dito. Baka nakakalimutan mo, bahay ko to. Kahit kapatid kita, hindi ka welcome dito sa bahay ko. Ate, kaya nga nakikiusap ako sa'yo eh. Tsaka, pamilya naman tayo, di ba? Wala kasi akong ibang mapupuntahan na eh. Ayun na nga, nilarason mo yung pamilya kita. Porket makapatid kita, okay lang sa akin na tumira kayo dito. Tsa, malaking obligasyon yan. Isipin mo, papakainin kita. Yung gastos doon magkano? Oh, Ate, pwede naman akong tumulong dito sa bahay niyo eh. Basta, may stayan lang kami ng maayos na lugar. Kasi naawa ko kay Joseph eh. Tsaka, di ba, pamangkin mo naman si Joseph. may magagawa pa ba ako nandito na kayo? Pero Tsa, hindi libre ang pagtira mo dito ha. Oo, ate, kahit anong ipagawa mo, kondisyon mo, susundin ko. Basta, may matirahan lang kami. Nakikita mo naman, di ba? Makalat ang bahay. Wala akong katulong. Ikaw na ang gagawa nun. Ikaw maghuhugas, magliligpit dito sa bahay, magmamap. Oo, okay lang ate. Kahit tatanggapin ko po. Siguraduhin mo lang ha. Ayoko na makalat dito. Ayoko rin na nakakarinig ng reklamo. Ha? Opo. Saka ikaw, Joseph, hindi porket bata ka ha. Hindi pwedeng wala kang ginagawa dito. Kapag may nakikita kang kalat dito sa sala, pulutin mo. Ha? Ayoko din ng iyakin dito sa bahay. Ayoko ng konting pagkakamali. Nagsusumbong ka kaagad sa mama mo. Baka mamaya magka-problema pa tayo dito eh. Halos magkaedad lang yung mga anak natin. Ate, teka lang. Pwede ko naman ang gawin yun eh. Hindi mo naman kailangan sabihin sa anak ko. Hindi pa Ano naman. gagawin ng anak mo dito? Simple lang naman yung pinapagawa ko. Pupulot lang naman ng dumi. Sige ate. Sige na, lagyan nyo na dun sa taas mga gamit nyo. May gagawin lang ako. Salamat ate. Sige nga, Joseph. Akit ka na sa taas. Mama! Oh, anak, bakit? Ang bango po, gutom na po ako. Zoom ka na. Opo. Ay, naku, mabuti pa. Tawagin mo si, Tita Pe mo, tsaka si Tia. Sabihin mo, nakahain na yung pagkain. Kakain na tayong lahat. Ay ba? Di, akit ka na dun. Sakto, nagugutom ako. Ate, upo na kayo dito kasi nakapagluto na ako. Tsa, bakit Te. apat yung plato dito? Apat po para sabay-sabay na tayong kakain natin. Doon ka sa mama mo tumabi. Tsa, ang gusto ko, dalawa lang kami muna kakain. Kung ano yung matitirang ulam, yun yung ulamin nyo, ha? Hindi kayo pwedeng kumuha sa ref ng lulutuin. Naka-budget lang yung mga pagkain natin. Total, nandito kayo, mahirap na. Baka mamaya mapadami yung luto nyo, tapos hindi nyo naman uubusin, masisira lang. Ate, gutom na kasi si Joseph. Baka pwedeng pakainin na. Nagugutom na rin yung anak ko. Baka mamaya kulangin yung ulam. Kaya nga sabi ko, kung ano lang yung mga tirang ulam, yun yung kainin nyo. Sige po, ate. Joseph. Pakibalik to mga plato. Pakibalik. Joseph, Ano ba to? May buhok pa. Baka gawa po sa buhok ng aso. Joseph, mabuti pa. Dali mo muna dun sa loob yung plato. Ano to niluto mo? Ginisa lang, sinabawan na tilapia. Tsaka, karne. Tingnan mo na. Iilan lang tayo dito, tas 30 tayo pa yung niluto mo. Sa tingin mo, mahuubos yan? Pwede naman nating initin, ate, tapos ulam natin para bukas. Hindi ako kumakain ng iniinit siya. Sige po, ate. Ano pang hinihintay mo? Ipaghain mo na kami, pagsandok mo na yung anak ko, na makakain na kami. Bisa mong kilos mo, Tsa.
Kahit kailan talaga wala kang pagbabago. Ang bagal mo pa rin, kaya hanggang ngayon eh. Tignan mo yung tsura mo. Alos napapabayaan mo na. Hindi ka man lang umangat sa buhay. Hanggang diyan ka pa lang din. Ate, alam mo naman kasi yung asawa ko eh. O kasalanan ko? Kung bakit nakapangasawa ka ng ganyan? Eh di sana kung nakinig ka sa akin, hindi sana magkakaganyan yung buhay mo. Tignan mo yung buhay namin, yung buhay ko. Oh, nasa bahay lang ako, pinapadala lang ako ng asawa ko. Thank you po. Puro kasi landi ang ginagawa. Kaasawa agad yung maaga. Hindi sino kawawa, yung anak mo, di ba? Sige na, malis ka na. Hintayin mo kami matapos. Kumain ka na, anak. Mama, Oo, anak. pwede ba ako kumain ng kunting kanin po lang? Anak, nagugutom ka na ba? Opo. Eh, pasensya ka na anak ha. Pero, antayin muna natin silang matapos kasi hindi pa tayo pwedeng kumain, hindi tayo pwedeng sumabay sa kanila eh. Kasi yun yung gusto ni ate. Ha, pagpasensyahan mo na ha, hindi ka muna makakain agad. Ha, pero pagkatapos-tapos nila, ikaw agad ang una kong papakainin ha. Antay ka lang dyan ha. Mabuti pa, tulungan mo muna si mama dito sa kusina. Huwag ka muna doon, baka pagalitan ka ni Tita Pim mo. Ha? Hugas ka muna ng kamay dyan. Hoy, Joseph, bakit mo nilalaro yung laruan ko? Akin yan. Akin na nga yan. Pia, yung inaakin na laruan mo. Hinihiram ko lang. Eh, ayoko nga, di ba? Ba't mo pinapakailaman? Mama! Si Joseph! Mama! Si Joseph, pinapakailaman yung mga laruan. Joseph, di ba sinabihan na kita? Simula pa lang pagdating mo dito na wag mong papakailaman kung ano yung nakikita mong laruan sa anak ko. Tita Pe, hinihiram ko ng laruan ng Pia. Sa susunod, Joseph, wag mo papakailaman laruan ng anak ko. Kaya nga, pakailamero eh. Cha! Halika nga dito! Bilisan mo! Bakit po? Naglilinis kasi ako sa terrace eh. Magsabihan mo nga yung anak mo. Pinapakailaman niyo yung mga laruan ng anak ko. Paano pag nasira to? Maangal pa naman ito. Ipe, huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan yung anak ko. Nag-iiyak na. Tsaka di ba pumangkin mo naman to. Anak, mabuti pa. Doon ka muna sa terrace ginagawa ni mama ha. Huwag ka muna dito. Ha? Huwag ka na sa susunod mong kukuha ng gamit ha. Bibila na lang kita pag may pera na si mama. Pakailamero! Bakit mo ginanon si Joseph? Laruan lang naman yan. Tsaka mga bata lang naman yan. Baka naglalaro lang sila. Lang? Hindi mo ba alam kung magkano bili ko dito? Paano pag nasira to, ha? Kaya mo bang bayaran? Nakikita na ka na nga lang dito sa bahay ko eh. Tapos nilalang mo lang tong laruan na to? Ate, pasensya ka na. Baka gusto lang maglaro ng anak ko kaya kinuha niya yung laruan ng anak mo. Pero Tita siya, hindi siya nagpapaalam sa akin na, hihiramin niya yung laruan ko. Pia, masama yung nagdadamot ng gamit ha. Tsaka, di ba mag-isa ka lang naman dito? Ayaw mo ba na may kalaro? Tsaka, di ba magpinsa naman kayo ni Joseph? Anak, Ayoko tama na. naman Tumaas ka po nga muna eh. doon. Mag-uusap lang kami ng Tita Cham. Tsaka unang-una, wag mo kong papangunahan kung paano ko papangaralan yung anak ko. Ikaw, unahan mo pangaralan yung anak mo. Turuan mo siya na wag mangialam ng gamit ng hindi sa kanya. Ate, parang sobra ka naman ata magsalita. Parang iba naman kami sa'yo eh. Tsaka, di ba, nagtatrabaho naman ako dito sa inyo. Natulong ako. So, sinusumpot mo na ngayon kung anong ginagawa mo dito sa bahay? Ipinaliwanag ko naman sa'yo Kabayaran yun sa pagtirahan nyo dito, sa pagkain nyo dito. Kulang pa nga yun sa tutuusin eh. Tapos ngayon magreklamo ka? Wait, Chap, hindi porket kapatid kita, libre lahat pagtira mo dito ha? Wala kang karapatang magreklamo, ginusto mo to. So kung ano yung gusto kong ipagawa sa'yo, gawin mo. Humalik ka sa ginagawa mo. Siya, pakilamera.
Tuturuan pa ako. Magandang gabi po. Kaya po ba yung bagong kasambahay natin pa? Ay, hindi. Kapatid ako nung may-ari nitong bahay. Ay, sorry po. Akala ko po kasi kasambahay kayo kasi araw-araw ko po kayo nakikita naglalaba, nagwawalis, nagsasampay, tapos nagluluto din po. Oo, kasi nakikitira lang kasi kami dito nung anak ko. Simula nung pumunta kami dito, ginagawa ko na to kasi para makatulong sa ate ko. Kabayaran sa pagtulong sa amin na pagpapatira at saka pagpapakain. Di ba kapatid niyo po siya? Ba't po ganyan yung trato niya sa inyo? Tapos araw-araw ko pa po naririnig na sinisigawan kayo, kaya akala ko po is kasambay kayo na lagi napapagalitan. Ay, alam mo kasi Ning, wala naman kasi akong choice kundi gawin to kasi kung di ko gagawin to, mahihirapan yung anak ko. Tsaka, alam mo, mabait naman yan talaga yung ate ko Kaya lang nababago talaga ng pera ang ugali ng tao. Wala naman akong ibang malalapitan kaya wala akong choice kundi gawin na lang kung ano yung mga inuutos niya. Minsan po kasi nakita ko po yung anak niyo na tahimik lang sa gilid, parang gutom po na nanghihina, walang gana makipaglaro, gano'n. Oo, kasi si ate kasi, minsan kasi nagagalit siya dun sa anak ko. Kasi inaagawan ng laruan yung anak niya. Inaawa lang ako dun sa anak ko Pero okay lang sana na ako yung pahirapan ng ate ko, kaya sabihan ng mga masasakit na salita. Pero pag sa anak ko kasi, sobrang sakit para sa akin Kaya lang, hindi ko pa kasi alam kung saan ako pupunta. Kung tutuusin, kung alam ko lang na may malilipatan ako, aalis na ako dito Napakahirap lang po ng sitwasyon ninyan, pero napakabuti niyo pong nanay para mahirapan niyang ganyan. Alam mo kasi Ning, pag nanay ka na lahat gagawin mo para sa anak mo. Kaya okay na to. Kaysa naman nasa lansangan kami ng anak ko. Pero sana po is may dumating yung araw na maging okay po kayo ng anak niyo. Salamat. Pinapaigid ko, kanina pa yon. Oo, nandiyan na ate. Sige po, alala pa ako. Tagal mo ha, kanina pa. Malapit na te. Ano yung naamoy ko? Sunog ba yun? Cha! Cha! Ate, bakit po? Ano yung naamoy ko? Amoy sunog na sinaing! Ay, hindi pa napapansin yung sinaing mo? Hindi ko po na may ate kasi naglalaba ako Ang dami ko pang nilalabhan. Sasalin. Patay mo na yung sinaing! Ano pang hinihintay mo? Anak, Joseph, pakipatay muna nung sinaing nga. Ako naman? Ano ba, Cha? Susunogin ko itong bahay ko? Ha? Talagang wala kang silbi dito? Pasensya na ate. Ang dami ko kasing ginagawa. Kaya hindi ko agad na amoy yung nalimutan ko yung sinaing. Pasensya? Sa tingin mo, makakain pa yung pagkain na pasensya mo? Ha? Hindi mo ba alam kung magkano yung bigas na yon? Ang mahal-mahal nun? Talaga ba nasasayang ka ng pagkain? Palibhasa kasi hindi kang bumibili Kaya okay lang sa'yo na magsayang ng pagkain. Pasensya na talaga ate. Ano, paulit-ulit na pasensya? Nakikita na nga lang kayo dito, Cha. Nakikikain ka na nga lang Tapos sasayangin mo pa yung pagkain? Ate, tama na. Aba? Sinasagot mo na ako ngayon. Kasi sumusobra ka na ate. Oo ate. Nakikikain kami. Pero araw-araw, pinaghihirapan ko yung kinakain namin. Di ba ako naman yung naghuhugas ng plato dito? Ako yung naglalaba. Ako lahat yung gumagawa ng gawaing bahay. Ate, hindi lang ako basta nakaupo dito. Hindi rin ako tamad. Araw-araw, pinaghihirapan ko yung kinakain naming mag-ina. So, ano ngayon? Binabaliktad mo yung sitwasyon? Hindi ate. Pwede ba pakinggan mo muna ako? Hindi ito tungkol sa pagkain o tirahan, ate. Ang masakit para sa akin, hindi mo na kami tinatrato na parang tao Parang hindi na kami mahalaga sa'yo. Ate, araw-araw pinaparamdam mo sa anak ko. Napabigat siya.
Alam mo, ate, okay lang sa akin na sabihin mo sa akin yun eh. Pero ayokong iparamdam sa anak ko na parang wala nagmamahal sa kanya. Alam mo naman yung nangyari sa amin, di ba? Di mo man lang tratuhin bilang pamangkin mo si Joseph. Parang di mo ako kapatid ah. Akala ko nung una, kailangan ko lang tiisin to eh. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Hindi na pagtulong to, ate. Pang-alipusta na to. Kaya alam mo, ate, mabuti pa siguro. Umalis na lang kami ng anak ko. Kasi, pinaparamdam mo lang sa amin na hindi naman talaga pamilya ang tingin mo sa amin eh. Isa pa, ate, alam ko na mahirap sa labas. Pero mas gugustuhin kong magtiis na lang kami sa lansang kaysa araw-araw mo kami minamaliit ng anak ko. O sige, umalis ka. Lumayas kayong mag-ina. Akala mo natakot ako? Hindi ako naaawa sa inyo, Cha. Alam ko, babalik ka rin. Ha? Magmamakaawa ka, luluhod ka sa harapan ko para tanggapin ulit kita. Pero hindi. Sa ginawa mo sa akin, pagsagot mo sa akin. Ikaw na tong tinulungan. Ikaw pa tong may ganang ganyanin ako. Kapal na mukha, no? Lumayas kayo sa pamamahay ko! Si ate, sana kahit minsan, isip mo na kapatid mo pa rin ako. Kapal na mukha. Kung makabalik-balik dito sa bahay ko, ha? Nak! Tanghali na, ah. Ba't hindi ka pa rin bumabangon? Anong oras na? Mami. O, nak! Ba't ang init mo? Mami, 2 araw na po akong nahihilo tapos palagi po akong pagod. Eh, anak, ba't di ka naman nagsasabi kay mami? May sakit ka na pala, may lagnat ka tapos hindi ka man nagsasabi kay mami. Tapos ngayon ang sobrang init mo. Mabuti pa dali na kita sa ospital. Halika na, dali. Halika na, bumangon ka na dyan. Dok, kamusta po yung anak ko? Bakit po siya biglang nangina ng ganito? Ma'am, lumabas na po yung laboratory test ng anak nyo and may anemia po siya. Masyado na po mababa ang hemoglobin niya kaya kailangan po masalinan na po siya ng dugo sa madaling panahon. Dugo? Dok, ako na lang po. Gagawin ko po lahat para gumaling lang po yung anak ko. Handa akong maglabas ng malaking pera. Pagalingin niyo lang po yung anak ko, Dok. Sige po ma'am, tara na po dun sa kabilang room at tetest din po natin kung compatible po yung dugo nyo at dugo ng anak nyo. Sige po, Dok. Anak. Saan mo naman ako? Ay, sakit mo. Magpagaling ka. Gagawin lahat ni Mami. Ma'am, Dok, lumabas na po yung resulta. Dok, pwede na po ba ako kukuha ng dugo para sa anak ko? Pasensya na po pero hindi po kayo maaaring magbigay ng dugo kasi magkaiba po ang blood type nyo. Dok, paano ba nangyari yun? Anak ko po to dapat magkaparas po kami ng dugo. May pagkakataon po na magkaiba po talaga ang dugo ng magulang at anak nyo. Kaya po, as soon as possible, makahanap na po kayo ng donor. Dok, ang hirap naman po nun. Saan naman po ako hahanap? Ma'am, Wala naman po akong kakilala, Dok Ma'am, kailangan na pong kumilos natin agad para makahanap po na magdodonate na ka-blood type ng anak nyo para habang maaga po, mapabuti po yung lagay ng anak nyo. Wala naman akong kakilala na magdodonate ng dugo ng anak ko. Ma'am, pasensya na po. Kung meron lang po talagang ka-blood type ng anak nyo, masusolusyonan naman po agad namin pero naubusan na po talaga eh. Sige, Dok. Maghahanap po ako. Gagawa po ako ng paraan para sa anak ko. Sige po ma'am, maiwan na po namin kayo ha. Malakas ka ha? Cha, Huwag ka nang mag-alala kasi stable na si Pia.
Nasalina na din siya ng dugo. Dugo? Bakit? Sino nagdadate ng dugo sa anak ko? Ako. Kasi nabalitaan ko kay Jaylene yung nangyari kay Pia. Kaya pumunta agad ako dito sa ospital para mag-donate ng dugo sa kanya. Kasi di ba kasama mo ako nung pinanganak siya. Kaya alam ko na magka-blood type kami. Tsa, ba't mo ginagawa to? Kasi, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, di ba? Minalit kita. Pinagsalitaan kita ng kung ano-ano na hindi maganda. Pero bakit? Andyan ka pa rin para tulungan ako. Lalong hindi ako naging mabuti sa anak mo. Pero pagdating sa anak ko, tinulungan ko pa rin ako. Wala naman akong sama ng loob sa'yo eh. Ang importante, maligtas ko yung anak mo. Kahit kailan naman, hindi ako nagtanim ng sama ng loob eh. Pumunta ako dito para mailigtas si Pia. Kasi alam ko naman na pamangkin ko siya eh. Hindi ko alam eh. Kasi hindi ko deserve yung kabaitan mo eh. Hindi mo na ito tungkol sa deserve o hindi eh. Ang mahalaga, magkapatid tayo, magkapamilya tayo. Dapat tayo yung nagtutulungan. Hindi naman kailangan unahin mo yung galit eh. Pero sana ate, may natutunan ka. Hindi lang naman to basihan sa pera eh. Kasi maraming taong mayaman. Pero madami naman silang problema. Hindi katulad ng mga simpleng tao lang. Pero handa silang tumulong. Ate, ang respeto at pagmamahal at kabutihan, hindi nabibili ng pera. Kaya sana, huwag mong maliitin yung mga tao na kung ano lang nakikita mo, kung kahit na mahirap lang sila. Siya, patawarin mo ko ah. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian yung ginawa mo sa anak ko. Pero, hayaan mong bumawi si ate sa'yo. Sa anak mo. Pwede bang bumalik na kayo sa bahay? Pwede naman to eh. Kung bukal sa loob mo eh. Oo naman. Kapatid kaya kita. Masaya ko ate na nare-realize mo lahat ng mga pagkakamali mo. Basta lagi mong iisipin na hindi lang pera nagpapasaya sa tao. Dapat marunong ka rin magmahal at respeto sa mga mababang tao. Tsa, sorry.